Okay. Okay. Happy New Year po sa inyong lahat. Okay. Sa lahat po ng taga-subaybay, sa lahat po ng taga ng mga nanonood, sa lahat po ng mga patuloy na nakikinig sa gawain ng Panginoon, ang frontliners of Christ Jesus for the glory of God. Dito po sa DCTC 828 kHz, Tarlac City. Ano po? Okay, pero po ang anong ito, ang gawain pong ito ay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ito po ay, kumbaga, 2 taon na po siya nung nakaraang October 5. Ano po? Ngayon po we are going sa we are journeying. Ika nga, tayo po ay naglalakbay patungo na sa 3 taon ng paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng social media, sa pangangaral po ng kanyang banal na salita. Kaya po tayo po ngayon ay pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Okay. Noong pong nakaraan Sabado, okay. Ang ating pong napag-aralan ay patungkol po sa the unfinished business of Christmas. Okay? So, ngayon po ay tutuloy po natin part 2 po ng the unfinished business of Christmas ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Tuloy-tuloy po 'yan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating gawain ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, tayo po muna ay dumulog sa panalangin sa Panginoon. Ano po? Magpasalamat po tayo. Salamat po at Diyos. Salamat po Ama. Salamat po Panginoon. Diyos, napakabuti mo po sa amin. Ama, pinagpapasalamat po namin ang 1 taon na ipinagkatiwala mo po sa amin, 1 taon na dumaan po sa aming mga buhay. Maraming mga pagsubok, maraming mga problema at suliranin, mga bigatin ang aming nasalunga, O Diyos. Subalit Ama, hindi mo po kami pinabayaan, hindi mo po kami, O Diyos, iniwanan. Patuloy mo kaming pinagpapala, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, Ama, dakilahin ka. Diyos, ganoon din po. Pinagpapasalamat po namin ay yung patuloy na paggabay sa amin, lalong-lalo na po, O Diyos, dito po sa gawain ng pagpapahayag po ng iyong banal na salita sa pamamagitan po ng social media, dito po sa DCTC 828 kHz, dito po sa Tarlac City. Salamat po Panginoon sa ganitong oportunidad na ibinigay mo po sa akin, sa amin, na sa akin po, una sa lahat, ako po ang ginamit mo na magpahayag ba, na gamitin mong makapagsalita para po sa iyong mga kabutihan. At ganoon din po sa mga kapatid po namin na patuloy po na nakikinig, sumusubaybay, nanonood sa gawain to. Purihin ka, O Diyos, sabayin ka, dakilahin. Mas kung nasaan man po sila sa lahat ng bahagi ng mundong ito, O Diyos, hindi po namin mabilang, hindi po namin kayang tuusin kung ilan po ang yung mga anak na patuloy na nanonood, patuloy na sumasamba, patuloy po na nakikinig, sumusubaybay sa gawain ito. Subalit Panginoon, O Diyos, itinataas ko po sa iyong dakilang pangalan sila po na nakarinig at patuloy po na nakakarinig ng banal na salita. Itulot mo po na ito po ay tumubo sa kanilang puso at damdamin. Ito po, O Diyos, ay tumubo sa kanilang mga puso, O Diyos, upang ito, O Diyos, ay magkaroon po ng katunayan sa kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw, O Diyos. Purihin ka, Ama. Ganon din po, O Diyos, sa mga muli po itinataas ko sa iyong dakilang pangalan ng pangangaral po. Sa mga oras na ito, Diyos, ikaw po ang magsalta para sa akin. Ilagay mo ang mga eksaktong salta kataga sa aking mga labi. Diyos, hindi po ako marunong, hindi ko po alam, hindi ko po kaya ito, O Diyos. Subalit Ama, sa iyong gabay, sa iyong tulong, may isa sa katuparan po, O Diyos, ang iyong kalooban sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng iyong banal na salita. Salamat po. Tinataas po sa iyong dakilang pangalan, O Diyos, ang mga kapatid po namin, mga kaibigan, mga kakilala, na mayroon po mga karamdaman, O Diyos, Ama, kalakasan po, kagalingan para po sa kanilang mga lupang katawan, O God. I speak healing, O God. I seek fast recovery sa bawat isa sa kanila, Diyos. Kung ano man pong karamdaman
ang nasa sa kanilang mga katawan, O God. Lord, ikaw po ang siyang kumilos, ikaw po ang siyang magpala sa kanila, O God. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, daklala. Sila po na mayroong mga suliranin, mga bigatin, O God. Ganon din po, gabay patnubay mo ang siyang patuloy nilang maranasan. Bigyan mo po sila ng kagaanan sa kanilang mga pagdadala, sa kanilang mga suliranin, O God. Purihin ka, O Diyos at Ama. Tinataas ko po sa dakilan ang sambahayan po, Panginoon, ni Madam Mercy Lina Tuanson, O God. Ang kanyang mga anak, si Jane at saka si Gemma, ang kanyang mga apo, nandoon po sa Canada. Si Junel, si Junella, si Joreen, O God. Pagpalain mo po ang bawat sakal, O God. Yes, Lord God. Ganon din po, Ama, naalala po namin sa dakilang pangalan, O God, ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, Panginoon, si Bishop Jesse Candelaria, si Mami Penny, si Pastora Joyce, si Pastor Ging David na nandun po sa Jacksonville, Florida. Pagpalain mo po sila, 10, O Diyos, ng kabuuan po ng gawain doon po sa Jacksonville. Christ is the Answers Church, O God. Yes, Lord God. Ganon din po, gawain po dito sa CMI, Angeles at lahat po ng mga branch churches. Pagpalain mo po ang mga gawain ito. Maparangalan ka, mapurihan ka, masamba, matakil. Ito po, O Diyos, ang aking dalangin. Sa pangalan po ng bugtong anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Salamat po, O Diyos. Okay, ang oras po natin ay ganap na alas 5:07 dito po sa orasan na dito po sa aking harapan. Okay. Ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa gawain ng Panginoon, The Unfinished Business of Christmas, Series number 2. Na ito po ay binigyan ko ng titulo na Till the End of Age. Ang ating pong ang talata po na ating pagbabatayan ngayon ay nakasulat po dito po sa aklat ni San Mateo, Kabanatang 28, talatang 20. Sa English ko po ito babasahin. Sa English ko po babasahin ito. Matthew chapter 28, verse 20, last part po ito ng chapter 28, verse ng aklat po ni San Mateo. Matthew chapter 28, verse 20, ganito po ang sinasabi. And behold, I am with you always to the end of days. Yun po ang nakasulat dito po sa English sa aklat po ni San Mateo. And behold, I am with you always. Yung po ang anyo. Always till the end of age. Sa Tagalog po, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay. Yung po bibigyan po natin yung po sinasabi rito na hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ito po yung panahon na o yung end of age, ito po yung sinasabi na second coming po ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na po ang pinakadulo ng panahon na sinasabi ng ating Panginoon na ako ay laging sa inyo. Lagi, lagi. Always, I will be with you, always till the end of age. So, ang Diyos po ay lagi natin kasama. Lagi po natin siyang marinig, nadarama sa ating buhay. Okay. Ano po yung dito na ano po yung sinasabi na doon po sa nakaraan nating pag-aaral yung sinasabi na the unfinished business of Christmas. Yung the unending love and grace of God. Yun po yung doon, the unending love and grace of God. Yung po ang sinasabi doon na So doon po sa mga pag-aralan nating nakaraan ay talaga namang pinakita po na kung gaano kabuti ang ating Diyos. Magpasimula pa po doon sa paglikha. In the beginning, doon sa creation. Pinakita na ng Diyos sa atin kung gaano kabuti ang kanyang pagmamahal at pag-ibig at ang biyaya niya sa bawat isa sa atin. Mula pa sa ating mga ninunong si Eva at saka si Adan hanggang sa kasalukuyang panahon, ang Diyos, ang pag-ibig niya, ang biyaya niya at ang pagmamahal niya ay hindi po ito nagmamaliw. Ngayon,
sa mga oras po na ito, ang ating pong ay yung the unfathomable, immeasurable love and grace of God. Yung pong hindi mo maarok, hindi mo masukot na pag-ibig, pagmamahal at biyaya ng Diyos. Walang sukat. Paano po niya paano po ipinakita ng Diyos ang kanyang walang sukat, walang kasinlalim, walang kasinlawak at walang kasintaas na kanyang pag-ibig, biyaya at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Doon po sa aklat po ni John, doon po, Juan, Kabanatang 3, Talatang 16, ganito po ang sinasabi. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung sino man ang manampalataya sa kanya, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung doon Yung kanya, doon pa lang po sa pasimula na yun ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya, maniwala sa kanya, manalig sa kanya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Yun lang po yun po ang isa sa mga sakutan ng pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Tapos po, okay. Dito po sa aklat po ni Isaiah 46 chapter 4. Ang nakasulat po doon sa Isaiah ay yung, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ay tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Yan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa atin. Sino ba tayo ng mga tao na tayo ay kailangang kalingain? Kailangang arugain, kailangang iligtas at kailangan pang pagpalain ng Diyos. Wala tayong ginawang maganda para sa Diyos. Tayo ay kanyang nilikha, tayo ay kanyang nilalang. Ang sabi nga niya, kayo ay aking pagpapalain hanggang sa ang inyong mga buhok ay pumuti at kayo ay tumanda. So magmula pa po sa ating pagkabata, tayo ay kanya nang iniingatan, ginagabayan, pinapatnubayan, pinoproteksyonan. Kaya sabi niya, kayo ay nilikha ko, kaya tungkulin ko. Can you imagine that? Ang Diyos mismo, sabi na, kaya tungkulin ko. May katungkulan ang Diyos sa atin ng mga tao na tayo ay kanyang iligtas at laging kalingain. Lagi niyang pagpapalain. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi kayang sukatin. Hindi kayang sukatin ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ngayon po, din po sa aklat po ni Ezekiel, chapter 34, verse 15, 16, and 17, ang sabi po ng Diyos, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa, sapagkat ang mga tupang ito ay nagkawala. Nagkawala sila. Hindi na maayos ang buhay ng mga tupa o ng mga anak ng Diyos. Yun po yung po sinasabi niya, ako mismo ang maghahanap sa kanya, titipunin ko sila, ibabalik sila sa aking kulungan. Yun po ang ng Diyos sa atin. Okay. So sa ganung mga pananalita po, ang kabutihan ng Diyos ay mararanasan po natin ng Ang sabi nga po dun sa John chapter 14 verse 14, Kung anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay ipagkakaloob ko para maparangalan ang pangalan ng Diyos. Para sa karangalan ng Diyos, ang hinihintay lang ng ating Panginoon Jesucristo sa atin, tayo ay lumapit, humingi sa Kanya. Ano ang hinihingi natin sa Kanya? Ang kailangan po natin hihingin sa Kanya, unang-una ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang mga sumusunod ay yung kung paanong tayo ay makapaglilingkod sa Kanya, magiging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Amen. Okay, amen. Okay. Alam po ninyo, napakabilis po ng panahon. Napakabilis ng panahon. Last week, year 2025 lang. Ngayon, year 2026 na. Isang taon kaagad ang nakalipas. Ang mabilis na paglipas ng panahon ay agad-agad natatapos ang 2025.
parang kailan lang. Ano po, parang kailan na. Okay. Yun nga pong ngayon, pinag-aaralan natin last week ay yung Christmas. Ano po? Pero alam po ba ninyo kung ano ang Christmas? Ang Christmas po ay dalawa yan. Christ at saka yung Mass. Yung Christ, si Kristo, Mass Day. Yun po yung mga sa Hebrew word. Christmas, so Christ Day. Ano po? Tayo po namang Kristiyano. Okay. Baka po hindi po alam ng maraming mga Kristiyano. The Christ Day or Christmas is not only December 25. Ano po? Yung iba, December 25 ang inaabangan. Christmas. Pero sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, sa tagasunod at lingkod ng Panginoong Diyos, ang Christmas ay araw-araw. Patutunayan po natin yan kung bakit araw-araw ang Christmas. It is Christ Day every day. Bawat araw ay araw po ng ating Panginoong Jesucristo. Not one day, not December 25 only. Every day is a Christ Day. Alam po ninyo, yung na ito na, yung masyado tayo napopokus sa masyadong napokus yung mga tao doon sa kalendaryo. We Christians are not celebrating calendar. We are not celebrating December 25. We are not celebrating the birth of Christ. We are celebrating the Day of Christ. Yung magkaiba po 'yon. Yung Day of Christ at saka yung birth of Christ ay magkaiba. Yung pong Day of Christ ay araw-araw. Yung pong ipinipilit na birth of Christ, isa lang yun. So magkaiba po. Yung Christ Day. Yung Christ Day is every day. Yan po ang araw ng Panginoon. Yan po ang araw ng Panginoong Jesucristo. Yung kanyang birth date, wala man pong nakakaalam kung kailan yan. So, pinag-celebrate December 25. Minsan sa isang taon. No, ang ating Panginoon ay dapat na i-celebrate sa bawat araw. Ganyan ang kabutihan. That is the unfinished business of Christmas. Hindi yung December 25 lang na magbibigay ng regalo, magbibigay na exchange gifts. Ano po? Actually, napag-aralan po natin yung mga exchange gifts. Ano po? Tayo po nagbibigay po ba ng mga exchange gifts pag minsan lang po sa lahat po ng mga okasyon, isang panahon lang ang mayroong exchange gifts. Christmas. Maliban to sa kasalan walang exchange gift. Sa birthday walang exchange gift. Sa reunion wala. Christmas lang po ang meron. So kakaiba ang araw ng ating Panginoon. Ngayon, ang Panginoon, sabi nga po hindi po, yung pong God's everlasting and unending love and grace is started, commenced, began in eternity past. So po, wala pong appropriate time, wala pong fixed time, wala pong iniisip na, speculation, ganitong panahon, pinanganak ang ating Panginoon si Kristo. No, because time is not okay. Time do not control God. Jesus, God, the Lord, is not bound by time. Time is under the control of our God. God holds and control time, days, months, and years. Yun po ang ating Panginoong Diyos. No? So yung Christmas, hindi po yan minsan sa isang taon. Christmas or Christ Day is every day. Okay. Ulit, natanong, how did God show His love and unending grace to humanity? Doon pa lamang po sa creation, ipinakita na ng Diyos kung paano po yung kanyang kalawak na pagmamahal, pag-ibig sa atin. Yung sinasabing unfinished business ng Christmas. Yung pong Christmas, nagpasimula pa yan nung eternity past. Wala pa pong panahon yan. Wala pa pong petsa yan. Noong unang pang panahon, nung wala pang panahon, ika nga,
mayroon ng Christmas doon sa creation. No? Doon po sa creation. Bago pa dumating yung Christmas na ating kinikilala na kaugalian, ibinigay na ng Diyos ang lahat po ng ating sukat na kakailanganin sa ating buhay habang tayo po ay nag-i-exist dito po sa mundong ibabaw na ito. So, God prepared everything and anything that we might be needing as long as we exist in this earth. Habang tayo po ay nabubuhay, ang lahat po ng ating maaring kakailanganin ay pinagkaloob, ibinigay, inihanda na ng Diyos sa atin upang sa ating pagsilang, nandiyan na lahat, hindi na tayo magkukulang. Nandiyan, sa pasimula, ibinigay niya sa atin ang liwanag. Doon po sa chapter 1, sa Genesis chapter 1 verse 3, ibinigay na niya ang liwanag. Doon po sa sa verse 6, pinakita na po na niya ang langit. Tapos po din sa verse 10, lumabas nakita ng mga tao ang lupa, nahiwalay na ang tubig sa lupa. Doon sa kasunod ng mga talata, nandoon na yung mga damo, nandoon na yung mga gulay, yung mga puno na mayroong mga binhi. At yung mga ibon, mga dambuhala, mga isda na nandoon po sa tubig. At lahat po ng ating nakikita, lahat po ng ating naaamoy, lahat po ng ating nadarama ay nilikha, nilalang na ng Diyos sa atin. Wala po tayong sukat na masabi na hindi po yan nilalang ng Diyos sa atin. At sa pinakahuli, doon po sa verse 26, ang sabi po ng Diyos, ngayon ay lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ayon sa ating wangis, ang sabi ng Diyos. Lalangin natin, mayroon siyang kausap. So, doon po sa paglalang ng Diyos sa atin, sa mga tao, ito po ay pinag-isipan, ito po ay pinag-aralan. Hindi na lang po basta lumitaw yung tao, katulad po ng mga ibon, mga tubig, mga kaya lang po lumitaw ang mga yan ay yung let there be. Yun lang po ang sinabi ng Panginoon doon sa mga nilikha at nilalang niya na yun. Pero pagdating po sa atin, sa mga tao, chapter 1 verse 26 and 27, ang sabi po ng Diyos, ngayon ay lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. So pinag-isipan po nila. Pagdating po doon sa ang tao po ay nalikha lang doon sa chapter 2. Hindi pa po nilalang ng Diyos ang tao doon sa verse 26 po ng chapter 1. Ang tao po ay nilalang ng Diyos doon sa chapter 2. Kasi po pinag-aralan nga ng Diyos, iniisip ng Diyos kung paano magiging ayos natin. Kung ano ang magiging itsura natin. Yung nga pong iba sinasabi na sila po ay nanggaling doon sa mga unggoy. Sila lang po yun. Ako po, hindi ako nanggaling sa unggoy. Sapagkat ako po ay isa sa mga nilalang ng Diyos. Kung sila ay nanggaling sa unggoy, hindi po sila nilalang ng Diyos. Hindi po sila nilikha ng Diyos. Hindi ko alam kung sino ang lumika at lumalang sa kanila. Salamat sa Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po din sa dito sa Biblia, I am fearfully and wonderfully made. Ano po yan? Fearfully and wonderful. Hindi po yung nakakatakot na Ang ibig po sabihin fearfully ay yung maingat ang pagkakalalang at pagkakalikha ng Diyos sa akin. Ang pagkakalalang at pagkakalikha ng Diyos sa atin ay ayon sa kanyang wangis. So ibig sabihin, ang Diyos ay mayroon siyang wangis, mayroon siyang mukha, mayroon siyang image. Katulad po natin kasi sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. So ang Diyos ay mayroong mukha, mayroon siyang wangis, katulad po natin ng mga tao. Salamat sa Diyos. I am wonderfully and fearfully made. Yung fearfully made ay yung maingat ang pagkakagawa sa akin. Yung pong ulo ko nasa taas, nandyan nasa tamang pwesto. Yung tenga ko nandito sa gilid, nasa tamang lugar. Yung mata ko nandito sa harap.
nasa tao. Paano po kaya kung basta na lang yan nangyari na ikaw ay nagkaroon ng mata sa likod, nagkaroon ka ng mata doon sa tagiliran, nagkahiwa-hiwalay ang mata mo, o yung tenga mo magkataklob, o kaya yung ilong mo, o kaya yung ulo mo kung saan na napunta. I am fearfully and wonderfully made. Ang Diyos ang kanyang basihan ng kanyang pagkalika sa atin ay ang kanyang itsura at ang kanyang wangis. Yan ang unfinished business ng Christmas. Okay. The birth and death of Jesus Christ are the requirements of the Lord Jehovah Elohim, our God. The birth and death of Jesus Christ are made for us to be saved. Praise God. Ulitin ko po. The birth and death of Jesus Christ are the requirements of the Lord Jehovah, our God Elohim, for us to be saved. The shedding of His blood is to redeem us from our sin. That is the beginning of Christmas sa ating pangunawa. Pero bago pa nangyari yan, nandoon na sa eternity past yung pagkatubos sa atin. Sapagkat bago pa mangyari ang ganito na tubusin tayo ng ating Panginoong Kristo, bago pa dumating yung panahon na ipanganak ang ating Panginoong Kristo, bago pa dumating ang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo, na tayo ay kanyang tubusin sa ating mga kasalanan, ay ipinagpauna na iyan doon sa Genesis chapter 3 verse 15 nang sabihin ng Diyos doon sa ahas, ang iyong binhi at binhi niya ay patuloy na mag-aaway. Kakagatin mo ang kanyang sakong at dudurugin niya ang iyong ulo. Ang sabi po ng Diyos, ang sabi po ng Jehovah, ang sabi po ng Panginoon kay doon sa ahas. So, pag doon pa lamang po sa Genesis, ipinagpauna na ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, nung siya po ay ipinanganak at siya po ay mamatay, yun po ay katuparan ng propesiya ng Diyos doon po sa Genesis chapter 3, verse 15. That is the beginning of Christmas. Hindi po natapos ang Christmas dun sa pagkasilang po ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natapos ang Christmas dun sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ating pong ipinipilit na tayo po, pagdating po ng Christmas, tayo po ay nagsasaya. Ang pagkapanganak po ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang kamatayan na pagtubos niya sa atin, sa ating mga kasalanan, yan po ay isang bahagi lamang po ng Christmas. Yan po ay isang bahagi lamang ng araw ng ating Panginoong Hesukristo. His birth is the fulfillment of God's prophecy. Ano po? Yun po mga the birth of Jesus is in Christmas Day. Not December 25, inuulit-ulit ko po. But it is from the eternity past. Christ's Day is and was already in existence. Hindi nga po doon eh. Doon po sa babalikan po natin yung balikan po natin yung sinabi ng Panginoon na doon sa Genesis chapter 3 verse 15 na sinabi ng Panginoon sa I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and then shall bruise his heel. Yan po yung sinabi ng Panginoong Diyos kayo po sa ahas. Kayo ay laging mag-aaway ng babae. Binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban. Ano po? Kaya dumating po ang ating Panginoong Kristo. Pagdating po ng ating Panginoong Kristo, ito po ay ang pagtubos niya sa ating mga kasalanan. Yun po ang pasimula ng Pasko. Yun po ang pasimula ng Christ Day.
Pero hindi po yan natapos sa kanyang kamatayan. Hindi po yan natapos doon sa libingan. Hindi po yan natapos doon sa pag-akyat niya sa langit. Ano po? Yung po sinasabi ng, doon po sa awit 8, verse 4, what is man that you are mindful of him? Ano nga ba ang tao? Bakit siya ay iyong palaging iniisip, inakaluinga at inaaruga? Ano bang nagawa ng tao? Doon po nung nandun po sa krus ang ating Panginoon, malapit na po siyang mamatay. Nandoon si Maria at saka si Juan. Ang sabi po ng Panginoon kay Maria, babae, nandito ang iyong anak. Anak, nandito ang iyong ina. Hindi po niya sinasabi na, babae, nandito ako ng iyong anak na nakasabit dito sa krus. No, sinasabi po ng ating Panginoon Jesucristo dito ay yung babae Maria, nandyan ang iyong anak na si Juan. Ikaw, Juan, nandyan ang iyong ina. Dito pa lamang po ay pinagtatagubilin na ng Panginoon ang patungkol sa pamilya. Ang pag-aaruga sa kanyang ina at ang pag-aaruga sa kanyang anak. Ano po? So, mamamatay ng Panginoon Jesucristo, pero tayo pa rin ng mga tao ang kanyang iniisip. Tayo pa rin. Ano? So, nung bago siya umalis, the unfinished business of Christmas, bago po siya umalis, sabi niya po sa kanyang mga alagad. Ano po? John chapter 16 verse 7, sabi po niya sa kanyang mga alagad, mas makabubuti sa inyo ang aking pag-alis, sapagkat sa aking pag-alis ay darating ang isang taga-aliw ninyo, ang magtuturo sa inyo, ang magiging gabay ninyo, ang inyong magiging tagapagturo ay darating. Kung hindi ako aalis, hindi siya darating. Sa madaling salita, ipinagpauna na ng ating Panginoon Jesucristo ang pagdating po ng Santong Espiritu sa kanyang pag-alis. Ang kapalit niya ay ang Santong Espiritu. So sa kanyang pag-alis, dandun pa rin ang kanyang pag-aaruga, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pagkalinga sa bawat isa sa atin. Hindi po niya tayo iniwan, hindi po niya tayo pinabayaan. Oo, aalis siya, pero meron siyang iniwan na kapalit na sila po ang mag-iingat, magbabala sa bawat isa sa atin. Ano po? Yung Holy Spirit. The Holy Spirit is the seal of ownership of God sa atin. Ito po ang tatak. Ano po? Ito po ang tatak. Sabi nga po dun sa aklat po ng Efeso, kabanatang 1, talatang 14, ito po ang garantiya. Ito po ang garantiya na tayo po ay pag-aari ng Diyos, ang Santong Espiritu. Ito po ang garantiya na tayo po ay pag-aari ng Diyos, ang Santong Espiritu. Kaya iniwanan po niya ang Santong Espiritu upang ito ay maging garantiya. Kumbaga, ito po ay sanla. Nakasanla ang Santong Espiritu sa atin, katiyakan, katunayan na tayo po ay babalikan ng Diyos. Unending love and grace of God, the unfinished business of Christmas. Christmas was not finished nung umakyat po sa langit ang ating Panginoong Jesucristo. But Christ Day, ang araw po ng Panginoong Jesucristo, ay hindi po ito natapos, sapagkat dito po sa ating mensahe, dito po sa talata na ating pinag-aaralan, ang sabi po niya, I will be with you until the end of age. Tandaan ninyo, ako ay kasama ninyo hanggang sa dulo ng mga panahon. So ibig sabihin, nandyan pa rin ang ating Panginoon hanggang sa pagdating po ng rapture, ng second coming. So hindi pa po tapos ang Christmas. Nandiyan pa rin kanyang mga regalo, ang kanyang mga biyaya, ang kanyang mga pagpapala. Ano po yung mga biyaya, mga pagpapala na ating pang tatanggapin pagdating po ng Christmas, pagkakumpleto na ang Christmas na ito na ating sineselebrate doon sa December 25. Dito po sa aklat ng Hebreo, chapter 21 verse 4. He will wipe our tears. Ano po? Basahin natin sa English. Hebrew chapter 21 verse
Okay. Hebrew chapter 2 verse 14. Hebrew chapter. Praise God. Thank you, Lord. Wala nang wala nang wala nang wala nang iyak, wala nang sakit, wala nang paghihirap. Thank you, Father God. Thank you, Lord God. Napakabuti mo pa yun. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, magkikilahin ko. Alam po ninyo, sa buhay po ng ating mga mananampalataya, wala po tayong tanging kalakasan, wala pong masasabi na tayo po ay talaga namang ng Panginoon na po. Thank you, Lord God. Yes, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Papahirin niya ang ating mga luha. Wala nang sakit, wala nang kamatayan. Yun po ang isa po sa mga karagdagan sa Christmas ng ating Panginoong Kristo. Po, pagdating po doon sa ano pa po ang dala ng ating Panginoong Kristo pagdating po ng kanyang pag kukumpletuhin na po niya yung Christmas. Po, para po mapunuan, makumpleto yung Christmas o yung Christ Day. Dito po sa Revelation chapter 21 verse 14. Revelation chapter 21 verse 14. Ganito po ang sinasabi. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito po yung mga bagay na atin dapat na pinag-aaralan. Revelation chapter 21 verse 14 hanggang sa 21. Ganito po. Sa English ko po ito babasahin. And the wall of the city had 12 foundations. Ito po yung lugar, ito po yung dako na kung saan tayo po ay titira. Dadalhin po ng ating Panginoong Jesucristo. Tatandaan po ninyo yung nakasulat dun sa John chapter 14 verse 1. Sa bahay ng aking ama ay maraming mga silid. Pupunta ako doon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan. At pag nagipaghanda ko na kayo ay aking babalikan. Ito po yun. Until the end of age. Revelation chapter 21 verse 14. Dito po ang sinasabi. Thank you, Lord God. 21 verse 14. Thank you, Lord. Ito po ang sinasabi. And the wall of the city, yung pong bakod ng lugar. And the wall of the city had 12 foundations. 12 pundasyon. And on them were 12 names of 12 apostles of the Lamb. 15. And the one who spoke with me had a measuring rod of gold to measure the city and its gates and walls. The city lies 4 squares. Mag-advance po tayo doon sa sa verse 18. The wall was built of jasper. Ito po yung mga mamahaling mga bato na kung saan dito po sa mundo ay talagang pinag-aawayan na tinataya yung mga buhay. Jasper. Ang sabi po rito. Verse 18. While the city was pure gold. Pambihira. Ang siyudad o ang bayan, ang lugar, purong ginto. Yun po yung lugar na inihahanda ng Diyos sa atin. Gaano po kaya kaganda ang bahay na inihahanda ng Diyos sa atin? Isipin na lang po natin. 2,000, ang panahon po natin ngayon ay 2026. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay 2026 years na po niyang ginagawa yung lugar na pupuntahan po natin, kaya po ganito kaganda. Yung lantay na ginto, yung kalsada, tutungtungan mo. Can you imagine na? Tinutungtungan lang dito nga, nagkakamatayan dahil yan sa mga ginto na yan, mga peke-peke pa eh. No? Mga tubog lang sa ginto, pero nagkakamatayan dito. Tinutungtungan lang. Tinutungtungan lang yung ginto. Yun po yung bahay. Yun po yung lugar na natitirahan natin. Hindi pa po natin titirahan yun. Kalsada pa lang po ang sinasabi dito. The wall of the city were adorned with every kind of jewel. So ito po yung mga alahas. The first was jasper. Hindi ko na po maintindihan itong
Ano na ito? Ano po? Verse 21, and the 12 gates were 12 pearls. Perlas po ang mga gate. Gaano kalaki ang mga perlas na ito? Ano po, pag sinabing gate, yun lang pintuan, gaano nakalaki. Ngayon nga dito sa mga diamond, kasi lalaki nga lang ng munggo, nagkakamatayan na. Pagdating dito sa tirahan na nihahanda ng Diyos sa atin. Ganyan kabuti ang Diyos sa atin. The unfinished business of Christmas. Till the end of age, ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay pinibigay niya sa atin. Meron pa po, Revelation chapter 22. Mayroong puno ng kahoy doon sa gitna ng halamanan. Puno ng kahoy na ito po ay nagbubunga ng 12 prutas. Iba't iba bawat buwan. So yung pong mga nagda-diet, yan po ang ninyo. Yan po ang goal ninyo. Makarating po kayo sa langit para doon po puro prutas ang kakainin niyo. Siguradong mamamayat kayo. Gaganda ang katawan ninyo. Revelation chapter 22 po yan. Ano po? Mga yung mga 12 prutas bawat buwan. Napakabuti ng Diyos. Tapos po doon sa Revelation chapter 2 verse 17, ang mga makakarating sa langit, ang mga inihanda na pagkain ng Diyos ay nakatago. Exclusive po. Exclusive para doon sa mga tinubos niya. Chapter 2 verse 17 po yan nakasulat. Revelations. Mayroon siyang karapatan na kumain doon sa mga nakatagong pagkain. At ang isa sa pinakamasarap pa ay yung bibigyan ka ng batong puti na nakasulat ang pangalan mo na ikaw lang ang nakakaintindi, ikaw lang nakakaunawa. So itong pangalan ko po na ito, na inyong nakakikilala sa akin, ito po ay alias ko lang, alias ko lang ito pagdating sa langit, pagdating sa langit, hindi man ako kilala. Yung pangalan ko na nandoon sa langit, na nandoon nakasulat doon sa batong puti, ako lang ang nakakaunawa, ako lang ang nakakaintindi. Praise God, ganyan kabuti ang Diyos sa atin. Yan po ang mga bagay na hindi pa nabibigay sa atin ng Diyos. Revelation chapter 21 verse 22, walang templo doon. Ang Diyos ang templo. Ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon sa lugar na yun. Can you imagine dyan? Ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon sa buong lugar. Kung gaano mas maliwanag ba, it is brighter than bright. Whiter than white. Ang kaningningan ng Diyos. Dito yung pag-araw, mainit, maliwanag, siyempre, pero mainit. Pero pagdating sa Diyos, pagdating doon sa bayang banal, bagong Jerusalem, ang Diyos, ang siyang templo, ang kanyang kaningningan, ang siyang liwanag natin, walang araw. Sabi nga po doon walang araw, walang buwan, walang bituin, walang tala, maski na kidlat o kung anuman. Pero ang kaningningan ng Diyos, ang siyang magliliwanag sa atin. Praise God. Pagdating po doon sa doon sa langit, pagdating po ng kumpletong Christmas o ng Christ Day, Revelation chapter 22. Ang sabi po dito, Revelation chapter 22 verse 21, ang gantimpala ay ibibigay sa atin ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. 22 verse 4, makikita natin ng mukhaan ang Diyos. We will behold Him face to face. That is the unfinished business of Christmas. We will behold Him face to face. Itong si Moses, itong si Abraham, kaibigan niya ang mga yan. Pero hindi itinulot ng Diyos na makita nila ang kanyang mukha. Yung kanyang likod, oo. Yung kanyang paa, oo, nakita nila. Pero pagdating dito sa Revelation chapter 22 verse 4, ang sabi po rito ay, we will behold Him face to face. This is the unfinished business of Christmas.
Ito po ang hindi pa natatapos na hindi pa po kumpleto ang Christmas na ating napagdaanan. Kala po natin kumpleto na yung ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Tapos siya po ay namatay, tinubos niya sa ating mga kasalanan, mga pagkakamali. Pinagaling niya tayo sa ating mga karamdaman. Tinugon niya ang ating mga panalangin. Kala natin tapos na ang Christmas. Hindi po, nagpasimula pa lamang po ang Christmas doon sa atin ng mga tao. Noon pa lamang po natin maranasan yung pasimula ng Christmas. Ano po? Pero ito po, sunod-sunod ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Walang templo doon. Ang Diyos, ang siyang templo, ang kanyang kaningningan, ang siyang liwanag. Walang araw, walang buwan, walang tala, walang bituin, walang kidlat. Pero nagliliwanag ang buong lugar. Ang gantimpala ay ibibigay niya sa atin ayon sa ating mga ginawa. Makikita natin ang Diyos ng mukhaan. Ibibigay niya sa atin ang puting bato na kung saan nakasulat ang ating mga pangalan na tayo lang po ang nakakaalam. Uulitin ko, ang pangalan ko po ito po ay alias ko lang. Ano po? Bibigyan po niya tayo, nandoon po sa gitna ng halamanan ang puno na nagbubunga ng 12 prutas at ito ay nagpapalit-palit bawat buwan. Ang mga pagkain natin ay yung mga nakatago, itinago na ng Panginoon ang mga pagkain natin. Bakit? Kasi po yun ay exclusive lang para sa atin. Yun po ay inihanda ng Diyos para doon sa kakumpletuhan ng Christmas. Okay. Bibigyan tayo ng mga pagpapala. Ang ating lalakaran, ang ating lugar ay lantay na ginto ang ating lalakaran. Purihin ang Diyos. Saan ka pa? Dito sa mundo, napakaraming problema, napakaraming suliranin, napakadaming mga pagsubok. Konting diferensya na dyan, problema ng konting diferensya. Pupunta ka sa kaliwa, problema sa kanan, problema sa harap, problema. Hindi mo alam kung saan ka susulit. Ba't hindi ka pumunta sa Diyos? Meron siyang unfinished Christmas. Meron nandyan ang unfinished business ng Christmas na para sa Panginoon. Ang mga problema suliranin mo, isumbong mo sa Diyos. Ang sabi nga po ni Eliphaz nung kay Job nung sila ay nag-uusap. Kung ako sa'yo, ang sabi po ni Eliphaz, isusumbong ko sa Diyos ang lahat ng aking problema. Sumbong po natin sa Diyos yung mga problema natin. Sabihin po natin sa Diyos yung ating mga bigatin, ang ating mga tiisin. Nandyan, hindi pa po tapos ang Pasko. Christmas is not yet finished. Matatapos lang po yan pagdating ng ating Panginoon Kristo doon sa end of age, doon po sa rapture, doon po sa panahon na kung saan tayo na mga nagtapat, tayo po na naglingkod, tayo po na naging tapat, tayo po na sumunod sa ating Panginoon, ay dadalhin niya doon sa lugar, doon sa dako na kung saan sinabi niya, doon sa bahay na aking ama ay maraming silid. Isa po sa mga silid na yun ay nakatalaga para sa atin. Bawat isa sa atin. Can you imagine that? Lalakad ka dun sa kalsada, ginto ang lalakaran mo. Yung mga pintuan, mga diamante. Dito sa hindi nga po ako nakakahawak, hindi nga po ako nagkakaroon ng diamante. Hintayin ko na lang yung panahon na nandun ako sa langit. Magtatampisaw ako doon sa diamante doon. No? Magsasawa ako sa kalalakad sa ginto, wala nga akong ginto. Ang suot ko tanso. Salamat sa Panginoon sa mga kabutihan niya. So tayo po na mga Kristiyano, mga mananampalataya, yung po ang ating ilagay sa ating mga isip, the unfinished business of Christmas. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po, O Diyos, ay muli lumalapit sa dakilang pangalan. Nagpapasalamat, nagpupuri kami sa iyo, O Diyos Ama. Salamat po sa kabutihan mo po sa amin, O God. Lord, unang-una po, O Diyos, itinawid mo po kami sa mga napakaraming mga problema, mga suliran, mga bigatin, O Diyos, mga tiisin. Ama, salamat po
Diyos, natapos po ang isang taon na ikaw po ang siyang patuloy na nag-iingat, nagpala, gumabay po at tubay sa amin ng Diyos. Ama, salamat po, ikaw po ang siyang nagbigay ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa aming mga karamdaman. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos. Ama, sambahin ka. Diyos, sa taong ito ng 2026, Panginoon. Ama, ang dalangin po namin kung paano kami po ay yung pinagpala, kung paano kami po ay yung kinarga, kung paano kami po ay iyong itinawid sa maraming mga problema, mga suliran, mga tiisin. Ganon din po, O Diyos. Ama, itawid mo po kami. Sa ganang aming sarili, O God, hindi po namin magagawa ito, O Diyos. Ama, kung kasama ka po namin, kung hawakan mo po kami, O Diyos, ikaw po ang humawak sa amin. Kung kami po ang hawak sa iyo, makakabitaw po kami. Subalit, O Diyos, hawakan mo po kami, tiyak na hindi kami makakalayo sa iyo, God. Ama, itinataas ko po sa dakilang pangalan, O Diyos, ang mga kapatid ko po, mga kaibigan, mga kakilala, na patuloy po na nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa gawain ito ng social media, ng pagpapahayag po ng inyong banal na salita. Frontliners of Christ Jesus, O God, Lord, ikaw po ang magpala sa kanila, O Diyos. Sila po na nandito sa lahat ng sulok ng Pilipinas, O God. Sila po, O Diyos, na nandoon sa iba't ibang bahagi ng mundong ito, O God, na naaabot po ng frequency ng social media na ito, O God. Lord, ikaw po, O Diyos, ikaw po ang magpala sa kanila, O God. Itulot mo, O Diyos, na mas marami pa ang makakapakinig ng iyong mga salita, O God, sa pamamagitan po ng social media, O Diyos. Ama, hindi lamang po itong frontliners, marami po, O Diyos, na nangangaral, Panginoon, para po sa kaligtasan ng mga tao, O God. Lord, pagpalain mo po ang mga pastor, mga lingkod mo na ikaw po ang siyang ipinangangaral, O God. Ama, pagpalain mo po ang magawain na kung saan ang kabutihan mo ang siyang ipinapahayag, O God. Ama, ang kaligtasan ng mga tao ang siyang patuloy na ipinangangaral. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Ama, gamitin mo po ang bawat isa sa mga gawain na kung saan, O Diyos, marami pa po ang mapapagpala. Mapurihan ka, O Diyos, masamba ka, madakila, maitaas. Ikaw po ang maparangalan sa lahat ng aming mga ginagawa. Diyos, sa bawat araw po ng aming mga buhay, ikaw po, O Diyos, ang siyang magbantay sa amin. Hindi po kami makakalayo, hindi po kami makakalihis, O God. Ikaw po ang titingin sa bawat sa amin, O God. Diyos, sa amin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, ikaw pa rin po ang siyang kikilos, gagawin, papatnubay sa bawat sa atin. Muli po, sa mga kapatid ko po na mayroong mga karamdaman, kagalingan po para sa bawat sa kanila, O God. Kalakasan, kalusugan, sa bawat iglesia na ipinangangaral ang iyong pangalan, ang iyong kabutihan, pagpapala mo po ang siyang patuloy po nilang maranasan. Diyos, purihin ka, sambahin ka, samahan mo po kami sa bawat araw ng aming mga buhay. Sa pangalan po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Okay. Muli po, paalala. Meron po tayong mga gawain dito po sa Tarlac. Ano po? Gawain po dito sa may Herona. CEMI Herona. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. Salapungan, Bagong Bayan, Herona, Tarlac. CEMI Herona. Tapos po dito sa may CEMI San Manuel. District 4 Cantarilla sa likod po yan ng police station. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. District CEMI San Manuel. Okay. Tapos po dun sa medyo malayo-layo, CEMI Acosilian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley. Sa papangunguna po ni Pastor Ariel Castillo. Samahan po ninyo sila sa kanilang mga panambahan. Tinitiyak ko po sa inyo na kayo po ay mapapagpala. Mararanasan po ninyo ang presensya, kapangyarihan ng Diyos. Salamat po ng marami. Hanggang susunod po na Sabado, pagpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos. Maraming salamat po. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord.